Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Dito uli ang inyong kapatid na patuloy na maghahatid muli sa atin ng salita ng Diyos. So last meeting, pinag-usapan natin yung ah, mga benepisyo na nag-aaral ng salita ng Diyos. At napag-aralan natin sa episode 16 yung kahalagahan ng nag-aaral. Una, nakita natin na matuto tayo ng katwiran at maging handa sa lahat ng mabuting gawa at magkakaroon tayo ng lakas at tagumpay na humarap sa mga pagsubok sa buhay. So nakita natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay magiging matatag tayo sa ating pamumuhay at once na may dumating sa ating mga problema, so katulong natin ang kanyang salita kung atin itong gagawin. Sabi nga mapalad yung nakikinig ng salita at nagsasagawa. Matutulad siya sa isang taong matalino. So sa episode na ito, episode 17 na po tayo, muli nating alamin pa ano pa ba yung mga bagay na dapat nating matutunan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ano ba yung mga bagay na pwedeng maging benepisyo nating lahat. So isa na itong naipangako ko sa inyo na na makikita natin sa oras na ito. Ang 'Pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos at nalaman natin ito, so makakaiwas tayo sa kaparusahan. So isang maliwanag na kung bakit ibinigay sa atin ang instruction ng Panginoon para hindi tayo maparusahan. Kaya alam natin na may kaparusahan, ang Diyos ay magpaparusa, ang Diyos ay magbibigay din ng reward sa mga magtatagumpay. Pero sa pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita rin natin itong mga bagay na dapat natin makita para makaiwas tayo sa kaparusahan. So bakit ba tayo parurusahan? Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang parurusahan ay yung mga makasalanan. So alam natin na tayong lahat ay nagkasala at alam din natin na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So kung bakit merong magtatagumpay, kung bakit merong laman ang langit, ito rin yung nagkasala rin sila, pero sila rin yung nagkaroon ng kapatawaran dahil nakaiwas sila sa parusa, dahil meron silang instruction na narinig na nagmumula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na naging dahilan kung bakit tayo makakaiwas dito. So mahalaga na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos kasi kung bakit iniwan ito sa atin para meron tayong reference sa pagkakaroon ng pag-iwas sa kaparusahan ng ating Diyos. So maraming tao ang naging relihiyoso, umaasa sila na hindi sila parurusahan at umaasa rin sila sa buhay na walang hanggan. Pero kung mapapansin natin, ang mga nasa langit tulad ng ating pinag-aralan ng una, sila yung mga nagtagumpay at sila yung mga nilinis ng dugo ng ating Panginoon. So maraming religious group ang hindi nakakaalam kung papaano maligtas. So meron silang pangakong iba kaysa sa pangako ng Panginoon. Pero dito sa ating pag-aaralan, so makikita natin yung mga bagay na dapat nating gawin para makaiwas tayo sa kasalanan o sa kaparusahan na nagmumula sa ating Panginoon. So sa Romans 8:1, sabi rito, nung nangaral si Pablo sa Roma, sabi niya, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at hindi natin mababasa yung dapat nating gawin, hindi tayo makakaiwas sa parusa. Kaya maliwanag dito ang sabi, yung hindi hahatulang maparusahan ay yung mga nakipag-isa kay Kristo. So maging maliwanag sa atin kung bakit pala tayo hindi parurusahan. Dahil nalaman natin mula sa Biblia na dapat pala nating makaisa ang ating Panginoon. At hindi natin alam kung paano ito gawin at hindi natin alam dati na kailangan pala natin makaisa ang Panginoon at saan ba natin siya dapat nakakaisa.
Kaya nga sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, makikita natin yung mga instruction ng Panginoon kung bakit tayo makakaiwas sa kaparusahan, yung pala kailangan natin siyang makaisa. So maraming tao ang umaasa sa pagkakaroon ng kaligtasan, maraming tao ang umaasa na hindi siya parurusahan, pero hindi nila nalalaman minsan ang word na nais ng Panginoon sa atin, yung makipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga sa tanong natin sa marami sa mahabang panahon ba natin na naging bahagi tayo ng isang iglesia o ng isang church o ng isang religion, nalaman ba natin minsan na kung kailan tayo nakipag-isa sa Kanya at sa anong paraan tayo nakipag-isa at saan ba tayo nakikipag-isa sa Kanya? Kaya nga maliwanag kung merong ginagawa ngayon na kakaiba dati sa dati nating religion o sa dati nating group. Siguro ito yung panahon na nung tayo natuto, nalaman natin na tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon. So kung titingnan natin, hindi natin alam kung papaano at saan ba dapat tayo nakakaisa ng ating Panginoon. So sabi sa Romans chapter 6, chapter 3, verse 3 hanggang 7, sabi rito, hindi ba niyo nalalaman tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay, nalibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay ng isang bagong pamuhay tulad ng kanyang pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So kung titingnan natin, meron pala tayong dapat gawin sa ating pagiging mananampalataya. Ito yung makaisa tayo ng ating Panginoon, una sa lahat sa kanyang kamatayan. At kung tayo makakaisa niya sa kanyang kamatayan, ay dapat makaisa rin niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So ang tinutukoy ng Panginoon dito na paraan para makaisa natin siya ay itong pakikipag-isa sa tubig ng bautismo. So isinisimbolo ng bautismo ang ating pagkamatay sa ating kasalanan, pagkalibing ng ating lumang pagkatao o ng ating makasalanan pagkatao, at higit sa lahat magkaroon ng isang panibagong buhay. So kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung kailangan ba natin makaisa ang Panginoon. Kung hindi rin tayo mag-aaral, hindi natin alam kung papaano at saan tayo makakaisa dapat ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nag-aral, makikita natin at magagawa natin yung iniuutos sa atin ng Panginoon kung bakit tayo dapat makaisa para raw hindi tayo maparusahan. Kaya maliwanag dito kung tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, sa kanyang kamatayan, ay tiyak na makakaisa rin daw niya tayo sa isang pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. So, yung pala dapat ang nangyayari sa atin, yung magkaroon tayo ng pakikisa sa ating Panginoon. So, alam ba natin na tayo ay namatay sa kasalanan? Alam ba natin na tayo ay inilibing na yung luma nating pagkatao? At alam ba natin na tayo ay muling nabuhay sa isang bagong pamumuhay? So, kung tayo ay naging Kristiyano, alam natin kung paano natin nakakaisa ang Panginoon. At tiyak na itinuro ito sa atin nung nangaral sa atin para tayo ay hindi maparusahan. Kaya nga sa sino mang mag-aaral ng salita ng Diyos, so makikita niya itong instruction ng Panginoon na dapat natin siyang makaisa upang hindi tayo maparusahan. Kaya sa sino mga nag-aaral ng salita ng Diyos, nakukuha niya yung mga instruction. At kung meron tayong Biblia at kung babasahin natin, magsasaliksik tayo. So makikita naman natin, kaya lang hindi agad gaanong mapapagtuunan ng pansin yung mga bersikulo nito kasi wala pong nagtuturo sa atin. Kaya mahalaga yung ang pananampalataya natin ay bunga ng pakikinig dahil nangangailangan tayo ng tagapagturo.
Kaya kung alam na natin ngayon at narinig natin sa oras na ito na ang sino mang, makakaisa ng Panginoon ay wala ng hatol o hindi nahatulang maparusahan. So, dapat ibahagi din natin ito sa iba. So, lahat tayo haharap sa hukuman ng Panginoon, lahat tayo hahatulan. Pero ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoon ay hindi hahatulang maparusahan. So, kung merong, judge sa'yo ang Panginoon, ikaw yung not guilty dahil nakipag-isa ka sa Kanya. So, sa John chapter 12:47-48, sabi ng Panginoon nung unang nagparito siya, nung siya ay nangangaral, sinabi niya sa mga tao na ano, "Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito." Sa unang pagparito ng Panginoon, nung siya'y nangaral, nagparito siya, so siya'y nagsalita para sa nangaral siya at higit sa lahat ay, lahat ng nais ng Amang ipinasasabi sa tao ay yun yung sinabi niya. Kaya nga sa pagpunta niya rito, ang sabi, ah, hindi siya humahatol sa taong, dumirinig ng kanyang salita. Ngunit kung ayaw sumunod dito, ang sabi rito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. Halimbawa, tayo ay nakinig ng salita ng Diyos at hindi tayo sumunod, sabi ng Panginoon, hindi kita hahatulan. Nung unang nagpunta siya rito. Kaya nga nung nagpunta siya rito, ang intention niya pala para iligtas ang sanlibutan. So, kasama tayo sa sanlibutan. So, ang intention ng Panginoon sa pagparito niya, hindi lamang magsalita na mangaral, kundi ang sabi niya, upang iligtas ang sanlibutan. Sabi sa mga taong hindi susunod sa salita, ang sabi rito, may hahatol sa ayaw mang tumanggap ng sa akin at salita sa aking mga salita. So kung titingnan natin, kung merong daw hahatol sa ayaw tumanggap sa kanya at sa kanyang mga salita, sabi sa sumusunod, ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So kung titingnan natin, yung ipinahayag ng Panginoon na salita pala, ang siyang, hahatol sa atin sa huling araw. Ano yung huling araw na 'yan? Ito yung huling araw natin sa sanlibutan ito. Bago tayo mawala sa sanlibutan ito, dapat yung salitang ipinahayag ng Panginoon ay dinirinig natin at sinusunod natin. Kasi kung hindi tayo susunod, sabi rito, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, ibig sabihin kung ano yung sinabi ng Panginoon na natala dito sa banal na kasulatan, kung ano yung sinasabi sa mga taong ayaw makinig, ayaw tumanggap sa Panginoon. So, yung mga salitang ipinahayag niya ang magsasabi bago ka mamatay o pagpasok mo sa kamatayan. Kung hindi ka nanampalataya, ang sabi, ngayon pa lang ikaw ay parurusahan. 'Pag hindi mo sinunod ang salita ng Panginoon at napakinggan mo lang, indikasyon na hindi ka nananampalataya o hindi ka naniniwala sa ating Panginoon. Ang dami pong tao ang dumirinig ng kanyang salita pero wala naman pong sumusunod sa kanyang bihira lamang po yung sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya nga once na siya'y namatay, kaagad-agad sa pamamagitan ng salitang ipinahayag niya, alam mo kung saan ka pupunta. Ngayon pa lang kung ikaw ay buhay, alam mo kung saan ka dadalhin ng iyong, mga ginagawa dito sa lupa. Kaya nga kung tayo ay, naging Kristiyano, nakaisa natin ang Panginoon dahil alam natin na sinabi ng Panginoon, wala ng hatol sa sino man nakipag-isa kay Kristo. So sinunod natin yon, ang sabi, hindi ka hatulang maparusahan. Pero sinasabi ng Biblia na kailangan natin siyang makaisa at nabasa natin, then hindi ka sumunod para makaisa siya. So, yung salitang sinabi niya na merong kaparusahan sa mga taong hindi makipag-isa sa kanya, yun mismo ang mag-i-indicate na ikaw ay parurusahan dahil hindi mo nakaisa ang ating Panginoon. Kaya nga sa sino mang, makikinig ng kanyang salita at hindi sumunod, so meron siyang parusa agad. Ngayon pa lang, alam mo na yung kahinatnan ng bawat isa kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Sa John 3:18 kasi sabi ron,
ang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya, ngayon pa lang ay parurusahan na. So, ngayon pa lang may parusa na, buhay pa tayo, alam na natin na tayo papasok sa isang kaparusahan kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kung merong, taong maliligtas sa panahon natin ngayon, una, ito yung nalaman niya yung mga sinasabi ng kautusan o ng salita ng ating Panginoon. Alam niya yung nasusulat sa Biblia para siya ay hindi maparusahan. Kaya kung siya ay magtatagumpay, definitely ang taong ito ay nakinig ng salita ng Diyos o nakinig ng salita ng Panginoon at higit sa lahat sumunod siya sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Kasi kung hindi siya susunod, ang sabi ng Panginoon, hindi siya ang hahatol sa iyo dito sa sanlibutan, kundi yung salitang ipinahayag niya ang magsasabi kung bakit ka mahahatulan. Kaya marami pong instruction ng Panginoon dito. Marami pong pangangaral ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay hindi makapag-aaral o hindi natin maririnig o hindi tayo magbabasa o walang taong gustong mag-share sa iyo ng salita ng Panginoon para makaiwas ka sa kaparusahan. So, ang mangyayari talaga sa atin ay kahit anong buti natin, kahit anong ah, pagsisimba natin, hindi pa rin tayo makakaiwas sa kaparusahan. So, nakasalalay pala yung ating kinabukasan sa kabilang buhay sa ikapagtatagumpay natin sa mga salitang ipinahayag ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay may pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita at lalo higit na malaman natin kung sino siya at alam natin kung ano yung dapat nating gawin. So, itong tao na ito ay magkakaroon ng katanggumpayan. So, ngayon pa lang ay mag-ano na tayo, mag-start na tayo, saliksikin natin ang banal na kasulatan. Sabi sa John 5:39, 38 o 39, sabi niya, sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa pag-akala ninyong dito niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. So, kung hindi tayo magsasaliksik, puwedeng hindi natin matagpuan ang buhay na walang hanggan at ang sabi ng Panginoon, ang mga kasulatang iyan ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So, minsan hindi natin alam kung ano ba yung purpose talaga ng banal na kasulatan. Yung pala magpatotoo tungkol sa ating Panginoon na siyang magliligtas sa atin. Kaya nga kung gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng buhay na walang hanggan, magpaligtas tayo sa Panginoon at ang Panginoon ay sagana nung kanyang habag sa atin kaya nga nung ginawa niya yung pagliligtas, so tayong mga mananalig at mananampalataya sa kanya at susunod sa kanyang salita ay makakaiwas tayo sa kaparusahan. So mahalaga na alam natin pala yung nasusulat. Alam natin yung mga instruction ng Panginoon. So, kapag may nangaral sa akin, sa ating lahat, kapag may dumating na mabuting balita at nangaral sa ating lahat, ang intention niyan ay magkaroon ka ng kaligtasan at makaiwas ka sa kaparusahan. Kaya nga sa dinami-dami nating kaibigan sa buhay, sa dami nating kakilala, nabibilang natin sa daliri natin kung sino-sino yung mga tao na concern sa iyong kaligtasan. At minsan kung tayo kabilang sa isang grupo, sa isang religion, minsan hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang isang katulad natin para tayo matuto ng salita ng Panginoon at higit sa lahat makaiwas tayo sa parusa para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So marami tayong naaralan at maraming nag-confess na sabi nga nila, matagal na rin nga ako sa isang grupo and yet hindi ko alam kung paano ako maliligtas. Hindi ko alam kung paano ako makakaiwas sa kaparusahan. Kaya nga sa pamamagitan ng mga pag-aaral nating ginagawang ito, posibleng makatulong ito sa atin para makita natin yung mga bagay natin o yung obligasyon natin sa sanlibutan ito para hindi tayo maparusahan. Ang gusto pala ng Diyos, makaiwas tayo sa parusa. At dapat nating nakakaisa ang ating Panginoon. Saan dapat natin siya nakakaisa? Sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ito po yung isinisimbolo ng baptism. Ang baptism po ay hindi yan katulad ng binyag. Ang baptism po ay para sa mga taong nananampalataya, sa mga taong naaralan, at sa mga taong nagsisi, at lahat sa mga taong naghandang magpasakop sa ating
Panginoon. Kaya nga kung tayo'y nagpasakop sa Panginoon sa kanyang aral, aral po niya yung magpabautismo tayo at kung tayo magpapasakop dito, sinusunod natin yung kanyang mga katuruan, yung kanyang sinalita. Doon sa Matthew 28 verse 19 to 20, bago po siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa mga alagad, "Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Yun pala ang nais ng Panginoon sa atin kaya dapat tayong mabautismuhan ay para makaisa natin siya sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So, maganda na alam natin yung mga instruction ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, hindi lamang instruction ang makikita natin, makikilala natin ang ating Panginoon na siyang magliligtas sa atin. So, alam niyo ba na ang banal na kasulatan ay kung titingnan natin parang hindi lamang instruction, higit sa lahat kung bakit tayo mag-aaral para makilala natin yung magliligtas sa atin, yung dapat nating makaisa. So, kilala ba natin ang ating Panginoon? Sino ba siya? So, ang banal na kasulatan ay katulong natin para makilala ang Panginoon at marami pang ginawa ang Panginoon actually na sabi ng mga alagad na hindi nakatala sa banal na kasulatan na ito. Kaya kung mag-aaral po tayo, meron tayong dapat makita o meron tayong dapat goal o anuman ang gusto nating mangyari sa ating pag-aaral. Alam ba alam ba natin na sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ito ay makikilala natin na ang Mesiyas na siyang anak ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya. Sa John chapter 20 verse 30 to 31, sabi na ni Juan dito nung sinulat niya ito, sabi, "Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na hindi nasaksihan." Marami pang mga halimbawang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. So kung titingnan natin yung mga bagay na nakatala dito, ay hindi lahat nakatala rito. So, ibig sabihin marami pang ginawa ang Panginoon na hindi na nila isinama o hindi na nila isinulat sa aklat na ito. Sabi sa 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagpalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, kung titingnan natin, ang ibig sabihin, enough na pala yung mga nakatala dito para sumampalataya tayo na si Jesus ang Kristo. Pag sinasabing Kristo, ito yung pinili, yung anointed one. Ito yung ibinigay ng Diyos sa ating kaisa-isang bugtong na anak. At hindi lang bilang isang Kristo, bilang isang anointed one, kundi isang anak ng Diyos. Kilala ba natin ang Panginoon ay anak ng Diyos? At kilala ba natin ang Panginoon ay Kristo? So, yun yung purpose ng Biblia. Kaya nga kung tayo ay naniniwala ngayon sa kay Jesus bilang isang Kristo at bilang anak ng Diyos, so nagmumula ito dahil sa banal na kasulatan. Kaya nga kung meron pang bagay tayong hinahanap na ginawa ang Panginoon, so hindi na natin kailangan yun. At hindi na natin kailangan hanapin pa. Kasi yung mga nakatala dito, sabi rito, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo. So, ibig sabihin, enough na yung dami ng naitala rito ng mga alagad na ginawa ng Panginoon upang maniwala tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, hindi lamang sapat na makilala natin si Jesus bilang Kristo, bilang anak ng Diyos, at magkakaroon daw tayo ng buhay sa pamamagitan niya kung mananampalataya tayo sa Kanya. At ang makakapanampalataya tayo sa ating Panginoon kung una maririnig natin ang mensahe na nagmumula sa Panginoon. Ito yung mensaheng mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya nga kung tayo merong bagay na dapat inuuna o dapat pinahalagahan,
So, isa itong mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi ano't ano pa man, darating at darating ang point na mawawala tayo sa limbutang 'to at haharap tayo sa Kanya. At sa pagharap natin sa Kanya, baka posibleng itanong niya sa atin, "Naniniwala ka ba na si Jesus ang Mesiyas o ang Kristo? Naniniwala ka ba na siya'y anak ng Diyos?" Puwede nating sabihing oo at puwede nating sabihin na naniniwala ako, nananampalataya ako. Ngayon ang tanong, ginawa mo ba yung mga bagay na ipinagagawa niya kung kilala mo si Jesus, ang Kristo o ang anak ng Diyos, sumunod ka ba do'n sa mga sinabi niya na dapat mong gawin nung ikaw ay nabubuhay pa? So, posibleng do'n tayo bumagsak kasi maraming isinulat ang Panginoon na nakatala sa Biblia at kung ang Bible natin sa bahay ay hindi natin binubuklat, kahit na andito yung pinakamahalagang instruction ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, 'di ka maparusahan, and yet hindi mo ito binubuksan o hindi mo pinag-aaralan, posibleng hindi tayo makalagpas sa tanong sa atin ng Diyos kasi sabi ng Panginoon, lahat tayo ay haharap sa Kanya at anuman ang ginawa natin, mabuti man o masama, hayag man o lihim, ay isusulit natin sa Panginoon. So, kung titingnan natin, mabuti man o masama, yung kung tatanungin tayo at magre-report tayo tungkol sa masamang bagay, so ang dami natin sigurong, ire-report. Kung ire-report naman natin yung mga mabuti, baka kokonti at sa kokonti na yun baka hindi rin natin naisama yung mga napag-aralan natin, yung mga bagay na narinig natin. Kasi 'pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, makikita mo kung ano yung mabuti na dapat mong gawin. Kaya nga sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, tayo ay mabibigyan niya ng guidance, mabibigyan tayo ng, instruction ng Panginoon para hindi tayo maparusahan. So, kung titingnan natin maganda yung nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng maiksing, video na ito, lagi nating, shine-share sa mga tao yung mga bagay na dapat nilang matutunan, especially yung kahalagahan na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo makakapanampalataya sa Panginoon at hindi tayo magkakaroon ng buhay na nagmumula sa Kanya. Ang Panginoon ay nanaog dito sa lupa na taglay ang buhay, na siyang nagbibigay ng buhay. Siya rin ang magre-reward sa atin sa kabilang buhay upang maranasan natin ang kanyang presensya at magtagumpay tayo sa sanlibutan ito. Kung tayo ay hindi natatakot sa kaparusahan, okay lang na huwag tayong mag-aral. Pero kung tayo natatakot na maparusahan, so dapat mag-aral tayo. Kasi kung hindi tayo mag-aaral, hindi natin makikita yung instruction na dapat pala natin siyang makaisa. At kung hindi tayo mag-aaral, ang sabi, hindi natin makikilala si Kristo o si Jesus na siya ang Kristo, na siya ang tunay na anak ng Diyos. Kaya nga 'pag tinanong tayo, "Kilala mo ba yung aking anak? Sumampalataya ka ba sa aking anak nung siya'y nagkatawang tao?" So, baka hindi natin ito masagot. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral, muli magsama-sama tayo at patuloy nating subaybayan yung gawaing ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos at kung ikaw naman po ay nakikinig lagi nito, bahagi din natin ito sa iba at para magkaroon din sila ng kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. At the same time ay mapakinabangan nila ito at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, mahalaga na meron din kayong kaharap na Biblia sa tuwing kayo makikinig at mag-aaral para makita natin na yung ating pinag-aaralan ay nakasulat. So, mahalaga anumang bagay na pag-uusapan natin ay nakasulat ito sa salita ng ating Panginoon o sa Biblia. Kaya nga mapalad tayo at kahit papaano meron tayong napapakinggan, meron pa tayong banal na kasulatan, merong church na nag-aakay sa atin para makinig tayo sa salita ng Diyos. At higit sa lahat ay, merong mga ganitong klaseng, pangangaral sa
sa internet na kahit saan ito makarating ay pakikinabangan. So, ang layunin natin ay maihatid lamang yung salita ng Diyos at, maluwalhati siya sa ating mga ginagawa at lalong higit ay magtagumpay tayo pagdating sa pagkakataon na haharap tayo sa Kanya. So, ang Biblia ay napaka-reliable na source para makita natin yung mga instruction ng Panginoon. Sa muling pag-aaral natin, yung isang final na, ah, layunin ng Diyos para tayo'y kung bakit kailangan nating mag-aral. So, yung pinakamahalagang benepisyo, yung ating pag-uusapan. Sabi sa Biblia na ang Biblia ay nagtuturo na salita ng Diyos ay magagamit sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa next meeting, pag-usapan natin. So, alamin natin at hanapin natin sa Biblia na ang Biblia nagsasabi na kapag tayo nag-aral nito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang aral na nakasulat at nakatala sa banal na kasulatan. Magandang araw uli sa ating lahat at hanggang sa muli natin pagkikita. Muli ay pag-aralan natin sa susunod na episode yung isa sa pinakamahalagang layunin ng banal na kasulatan, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon at higit sa lahat ay mag-glorify natin siya sa ganitong mga gawain. God bless po sa ating lahat.